Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Saji at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung palatandaan ng kinabukasan para sa'yo at sa person mo, Saji. Phoenix. Wow. So, ito po ay isang klase ng ibon na nagdudulot po ng swerte, no? Kasi siya po ay kung ba sinasabi niya dito, may panibagong pagdadaanan ikaw, no? A new phase. So, pwede rin ito ang parang hudyat o simbolo na magkakaroon ulit ng pagsasama. Pwede rin siya na baguhin o mag-renew, no? Ulitin muli yung nakaraan. Or magkaroon ng pagbabago nga o magkaroon ng paglaki or something na to do with growth, no? O pagpalit ng isipan. Okay? So maganda siyang sign. Maganda siyang hudyat o palatandaan na yung Phoenix na to nagdadala ng mga positibong pagbabago sa relationship. Okay? So tignan natin kung sa tarot kung ano yung kukuha natin dito for Saji. The Lovers, the Hermit, Seven of Swords, the King of Cups, and the Nine of Pentacles. Bottom niya is the Ten of Pentacles. Okay, so kung medyo maingay po sa labas kasi po umuulan, pasensya na, hindi natin nakokontrol yan. Okay, so umpisa dito, Saji. Yung first card mo is the Lovers. Okay, so you might be dealing with a Gemini o may Gemini siya sa kanyang chart. So, yung lover dito is definitely yung person in your mind, no? Sino yung ka-relationship mo? Ito kasing lovers have this parang a big question mark, no? Parang sinasabi niya na, ano na yung decision mo? You need to make that decision. Kung ano man ito, we'll clarify later, but there's something to do with a decision that needs to be made. And yung susunod mo kasing card dito, Saji, is the Hermit. No? Energy coming from a Virgo. So, pinag-iisipan mo to long and hard, no? You wanted to be by yourself para mapag-isipan mo mabuti. And it has something to do kasi doon sa nangyari, which is the Seven of Swords. Ang Seven of Swords is all about lying, cheating, having a third party, backstabbing, yung pagnanakaw, o having a parang sabihin natin bisyo, something na hindi maganda na ginagawa ng palihim. Okay?
This is not a very good energy at all, Saji. It could be yung person mo na ganito sa'yo o ikaw. Okay? Take it as it resonates. Kaya nga kung gaba parang ano yung decision mo sa tao na to, kasi dahil nga sa mga may ginawa na kasinungalingan, pag nanakaw, pagkakaroon ng kalaguyo, pagtatago, di ba, paglilihim, whatever, kung ano may ginawa niya. Kaya pinag-iisipan mo mabuti yung ginawa niya. At kung ano yung kayo, no? Kasi nakaano rito, syempre nakasalalay dito yung pagmamahal. Yung iyong relationship, yung pagmamahalan nyo with the King of Cups. Kasi kung katabi nito yung pagsisinungaling, di ba maapektuhan yung pagmamahal mo sa tao na to, kasi hindi ka maniniwala na ngayon, kasi kung nagsinungaling, nagkaroon ng ibang kalaguyo, merong may ninakaw o merong nilihim, kung questionin mo na ngayon yung pagmamahal, di ba? Yung love. Bakit niya ginawa yun sa akin? Kaya ikaw, parang naisip mo na, mabuti pa siguro maging single na lang ako. No, with the Nine of Pentacles, mas okay pa ako kasi kaya ko naman meron naman ako magandang trabaho, may naiipon akong pera, nagagawa ko pala ng gusto ko, walang pumipigil sa akin, mas masaya pa nga ako I could be very independent, no? Kaya naisip mo to na better na maging isa na lang, nag-iisa, para magkaroon ako ng freedom, no? Kalayaan, para magawa ko lahat ng gusto ko. Pero yung huling card mo dito is the Ten of Pentacles. This has something to do with a family, isang pamilya na ganun din, no? Having it all. Andiyan yung asawa mo, anak mo, may bahay, may kotse, may ipon sa bangko, no? May travel, lahat ang gusto mo. So if you think about it, di ba? Parang eto na ako masaya na ako, nag-iisa. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon, may pamilya, magagawa ko rin to lahat. Pero ang nadagdag lang dito is yung partner ko in life at yung anak ko. O yung magiging anak namin. Parang pinapapili ka, di ba? In a way. Ano ba gusto mo? Pareho kasi maganda Pareho okay naman. But it is really your choice, Saji. What do you like? Being single and alone? Having it all? Or being married with children, family? Having it all? Kung gano'n, it's up to you. Kasi ang dalang simbolo dito ang dalang palatandaan dito sa iyo ng relationship na to is papasok ka sa panibagong yugto. Papasok ka sa panibagong yugto ng buhay. A new phase in life. No? Pwede kasing magsama kayo muli to rekindle that love. Kung nagkagulo kayo dito kasi nga may nangyari, yung probability na magsama kayo muli o magbago ang isipan andoon. Right? So tignan natin. Bakit andito yung Hermit? Bakit andito yung Hermit? We have the Two of Swords, the Six of Cups, and the Emperor. So, yung pinag-iisipan mo dito, Saji, is, which is hindi ka makapag-decide kasi ito yung tao na bumalik siya from the past. Ibig sabihin, kahit paano yung tao na to kilala mo or meron kayo naging relationship in the past, or
yung kilala mo na siya somehow, maybe from past lifetime. Basta ang idea nun is may familiarity, okay? Familiar ka sa tao na to. And then bumalik siya or babalik siya sa'yo. Na talagang this time, somebody na talagang may sinasabi na, older than you, very responsible, very determined. No, yung talagang gagawin niya lahat para makuha niya yung gusto niya. Kaya pinag-iisipan mo mabuti. No? Kaya pinag-iisipan mo mabuti. This emperor, meron siyang Aries sa kanyang chart or Aries yung kanyang zodiac sign. Okay? Now, bakit andito yung Seven of Swords? Bakit andito yung Seven of Swords? May nag-flip. We have the King of Pentacles. The Hierophant. And the Six of Wands. Ngayon, yung bagay na naging issue is something to do, maybe if you're dealing with a earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn, or meron siya nito sa kanyang chart, it affected your marriage, no? Yung relationship nyo, the Hierophant. This is energy coming from a Taurus. So, naapektuhan talaga siya. And in a way na yung akala mo magiging maganda yung takbo ng relationship, medyo hindi. Okay, hindi. Kasi this is the Six of Wands. Supposed to be, ang sinasabi niya dito is magiging victorious ka sa relationship. That was what you are hoping for, na maging maganda yung relationship, yung takbo ng relationship. Kaso, andito nga yung sinasabi natin na pagluloko eh. No? Pagluloko, nagloko eh. Somebody medyo may ginawa na hindi mabuti o tama, hindi tama. Kaya naapektuhan yung relationship at yung pagiging maayos na relationship. Bakit andito yung King of Cups? We have the Page of Swords, the Knight of Wands, and the Eight of Cups. Okay, yung love, di ba? Sabi ko, ay paano na, I think it was affected kasi masakit naman talaga yung nangyari dito, di ba? So, what happened is, you receive a very truthful message. A message na this person is truly a sabihin na natin may pagka-playboy or playgirl. No, yung flirty, pagka-flirty. Likes to socialize with a lot of people. No, maybe something to do sa kanyang trabaho or by nature, ganun siya, no? Likes to mingle with people. Siyempre, pag ganun yung nangyayari o nature niya is the probability for this person to meet another one, andun eh. Diba? Andun yung temptation. And maybe what happened was, eto, may umalis. Somebody walked away with the Eight of Cups. Nagkahiwalay, in other words. Umalis eh. Okay, so talaga na-apektuhan yung love. Now, ba't andito yung Nine of Pentacles? Bakit andito yung Nine of Pentacles? We have the Empress, the Two of Cups, and the Eight of Wands.
Okay, so, diba sabi ko dito, kaya mo naman eh. Kaya mo mag-isa. Kaya mong buhayin ang sarili mo. Dahil you have this energy of the Empress. You know your worth. Alam mo ang halaga mo. Alam mo kung saan ka nakatayo. In other words, yung hindi mo kailangan ng kahit sino. Talaga, sa totoo lang. This is really saying na ikaw to eh. No? Ito. Kayang-kaya mo yan. Pero, naiisip mo pa rin yung love of your life. Your person, no? Naiisip mo siya. And you wanted to communicate. Gusto mo makapag-usap kayo. Maybe because you wanted a new start, a new rekindling, kung ba magkabalikan kayo. I think you've realized that it is not all about being by yourself or money. Hindi lang to eh. Ang importante sa buhay o nakakapagbigay ng kaligayahan sa buhay, no? It is all about love. Kaya siguro you've realized na maybe magkabalikan kami o ayusin namin na magkabalikan kami. That is why this is the palatandaan or the sign that is being shown to you na the probability for you to get together andun eh. Diba pinakita ko dito yung last card mo is the Ten of Pentacles, which is a family. Kasi kung diba sabi ko parang pinapipili ka ng gusto mo, mag solo o yung may pamilya. Diba? It's really up to you, Saji, kasi ako ay nagbabasa lamang ng cards. Ang pagtakbo o yung kung saan man magiging daan ng iyong buhay, eh ikaw yun. You make that choice, you make that decision. Ano pa yung message po for Saji? Isa lang. Kapal kasi nung card eh. You're so smart. Your intellect really turns me on. You're so smart and I really enjoy our conversation. Yep. Maybe yung person mo is very intelligent. You are also intelligent. Kasi I want to show you, andito yung Hermit. Might be dealing with the Virgo. So, Hermit is somebody who is very wise, no? Matalino siya, meron siyang wisyo. Alam niya kung ano yung nararapat. Okay? What else? Kung ano pa yung message for Saji. Spring. Your desires fully manifest as the flowers begin to blossom. Springtime, yeah? So maybe yung sinasabi dito na during springtime things will be unfolding, no? Ano bang springtime sa atin is normally it starts with March, April, May, diba? Yan yung mga panahon na nagbubukas yung o nagre-release na yung mga bulaklak sa mga puno, di ba? So, maybe that time is yun yung panahon na magkakabalikan kayo or maayos nyo na, mamimit nyo na isa't isa. Makakapag-usap kayo mabuti. Di ba? Tanong natin, magkakabalikan ba? Magkakabalikan ba kayo? Says here, yes, this is the Queen of Wands. Oo, kakabalikan kayo. Medyo magiging, very,
lively, enjoying, and enjoyment, things like that. And knowing the Queen of Wands is, andun ulit yung attraction, andun yung passion. Okay? So, what else? Kailan ba ito mangyayari? Sinugot niya na agad. Sabi dito, let it happen organically. Okay? So, huwag mong pwersahin, pabayaan mo lang na mangyari. Ang tina-target dito is springtime. Maybe may significance yung springtime, but just let it happen. Pabayaan mo lang. Huwag mong pwersahin, huwag mong pilitin. No? Let God do the rest. Okay? So, kung kanino mang saji itong enerhiya na nakuha natin, sana nakatulong ito sa iyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.